May nagtanong sa atin pala guys, no? May nag-comment sa atin regarding dito sa ating overflow. Ito, yung overflow, tinanong sa atin kung ito bang overflow is ito rin yung ating drainage. So, napansin din niya. Actually, ganun din yung sistema natin na ginawa dito. Kasi ito is natatanggal siya. Ayan. Tanggalin natin. Pakita natin. Yan. So, pag magdi-drain tayo, tatanggalin lang natin to, bababa na yung tubig, no? Hindi tayo mahirapan. Tapos, babalik lang natin pag magdadagdag naman tayo ng panibagong tubig. Yan. Sisikipan lang natin yan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kabiskada. So for today's video guys, ito yung ating day 2 na update dito sa ginagawa nating mga pond. So papakita ko sa inyo guys kung ano yung status ngayon at kung ano na yung nangyayari dito sa ating area. So samahan nyo guys, tara, let's go! So guys, sa magandang araw ulit sa inyo. So update ko lang kayo guys sa mga nangyayari ngayon dito sa ating ginagawang concrete pond para sa crayfish. Dito yan sa may Dasmariñas, Cavite. So again, sa mga bago pa lang, sa mga nakapanood dito sa ating channel, ito po meron tayong upgrade na ginagawa para sa crayfish farming dahil nag-expand tayo ng mga panibagong lagayan. So dito mas maluwag, mas maganda yung area at mas makakagalaw tayo. So para sa mga nakapanood lang ngayon, so bigyan ko kayo ng detalye dahil kahapon nagsimula tayong mag-layout dyan. Bali dito guys, meron tayong 8 na ginagawa na concrete pond at merong sukat yan na 4x8 yung kada butas. Alright? So kung mapapansin nyo ngayong araw, ito na yung ginagawa ngayon. So bali naka-break time lang yung mga tropa natin gumagawa. So ito na yung pinaka-finish, no? So nag-adjust lang kami sa plano. Bali 3 hollow blocks na lang yung ating i-finish. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, no? So ito na talaga, may forma na siya. Ayan, pinatapos na lang ng asintadahan to. Then ini-next natin mamaya yung kabilang side na yon. Tapos siguro by tomorrow, ayan, mag-start na tayo flooring. Ayan, lalagyan natin ng semento yung mga flooring. And then siguro dun sa last part is yung paltada na. Then waterproofing. Ayan, so pakita ko muna sa inyo guys kung ano yung mga nangyayari ngayon. Dahil medyo na-busy tayo nung mga nakaraan at ngayon lang tayo ulit nakapag-upload, no? So ayan, dito sa area na to, mapapansin nyo, meron na tayong mga piping, naka-ready na lahat para sa overflow. And then yung part na yon, yung sinasabi ko sa inyo, yung tinuturo ko sa inyo, ito yan. So bali ito kasi is babaguhin yan. And then ang mangyayari dyan natin ilalagay yung pinaka breeder facility natin. Dyan din tayo magsi-seminar kasi maluwag yung area na yan. At ang kagandahan lang dito guys is malilim siya. Ayan, madaming puno. Ayan, oh. May mga mangga, madami kayong mga puno na makikita dito, mga fruit bearings. Tapos malilim siya. Yun yung kagandahan dito, no? Tapos yung ating setup dito, pakita ko lang sa inyo guys. So magkabilaan siya dito. So 4 na pond. 4 na pond din dito. Bali total of 8. So nandyan na rin yung ating mga i-maximize natin yung lagayan. So meron tayong pang quarantine. Meron tayong lagayan ng mga male and female, bird female at mga craylings. Ayan. So dito, ito yung next na gagawin nila. Nakaabang na to. At yung mga ibang materials is nandun pa. So pakita ko muna sa inyo. So pag okay na siya, pagka na-settle na ito mamaya, lahat, then ito na yung ini-next nila na gagawin. So ngayon, break time lang muna. Tapos mamaya balitaan ko kayo kung ano yung mga mangyayari dahil tatapusin to ng mga tropa natin na ito, yung mga mag-aasintada. Ayan. So bali guys, ito is tie-up business to yung ginagawa natin ngayon. So actually matagal na yung plano talaga na simulan yung ating crayfish farming dito sa area. Then meron tayo pala bubuksan sa mga taga Batangas. Kung kayo ay malapit sa Tuy, Batangas, meron din tayong gagawin na farm doon. So malaki yung area doon, almost 1,300 yung
area nila. So ito is panimula pa lang to dito sa Dasmariñas. So lahat ng gamit sa bahay, lilipat natin dito at iaayos natin lahat. Kasi ito yan, bububungan yan, aalisin tong kabuuan na yan, tapos i-renovate, lalagyan ng flooring. So maaliwalas dito guys, kasi nga sabi ko dito tayo mag-seminar. So antabayanan niya yan. At kung kayo ay malapit sa Dasma, dito lang yan, sa Dasmariñas lang yan guys, no? Pinabol naman yung area nito, sa Riverside lang, yung pinakalikod nun. So madali naman siya mahanap. At pwede kayong bumisita rito anytime, pag okay na siya, at least pwede ko kayong i-guide sa pag-aalaga ng crayfish, no? So yan, marami din kayong crayfish na makikita dito, kung paano yung breeding na ginagawa natin, at kung ano yung mga dapat yung malaman at matutunan pagdating sa crayfish. Yan, tuturo natin lahat yan. Then, mura din yung mga crayfish na i-out natin dito. Ayan, so antabayanan nyo guys. Kaya sobrang excited na tayo na matapos to at mailagay lahat yung mga crayfish natin dito. So guys, update tayo. Ayan. Kung napansin nyo kanina, itong 4 na pond is natapos na nila. Ayan, oh. Then yung kabila, yung side, bali yung pinaka ibabaw pa lang, no? Dahil inabutan na tayo ng hapon, hindi na kakayanin sa oras kasi 4 lang kaming gumagawa ngayon. Tapos may nagtanong sa atin pala guys, no? May nag-comment sa atin regarding dito sa ating overflow. Ito, yung overflow, tinanong sa atin kung ito bang overflow is ito rin yung ating drainage. So, napansin din niya. Actually, ganun din yung sistema natin na ginawa dito. Kasi ito is natatanggal siya. Yan. Tanggalin natin. Pakita natin. Yan. So, pag magdi-drain tayo, tatanggalin lang natin to, bababa ng tubig, no? Hindi tayo mahirapan. Tapos, babalik lang natin pag magdadagdag naman tayo ng panibagong tubig. Yan. Sisikipan lang natin yan. Tapos, eto kasi, by tomorrow, baka makapag-flooring na tayo. So, para ma-fix na rin yung piping natin dito. Tapos, ang level lang natin ng water dito, siguro aabot lang siguro ito. Mga isang taas lang ng hollow block. So, tataas pa tong flooring kasi nga, maglalagay pa tayo ng semento dito. Ayan. So, ang taas ng tubig niya, ito lang. Then, overflow. So, may actual natin yan. May papakita ko sa inyo yan. Tapos, dito sa kabilang side, sa inyo, itong side na to. So, hindi pa natapos. Then, ito pa yung mga PVC. So, by tomorrow, makukumpleto na rin yan. Parang ganito. Yan. So, para pag pumunta kayo, makikita nyo yung progress natin dito. Then, maluwag yung area natin. So, ano na lang to? Bali, flooring, tapos palitada, then, waterproofing na. So, ginagawa natin yung waterproofing para at least pag nilagyan natin ng tubig, hindi siya tumagas, no? Hindi siya magkaroon ng leak. Kasi hapon na rin ngayon guys, ayan, pakita ko sa inyo yung kabuuan. Ayan. Yung Kuya Jay natin, busy-busy. Ayan, Kuya Jay! Ayan o. Busy-busy siyang ating Kuya Jay. Napakasipag yan eh. Yan. Tapos, marami na rin tayong inquiries. So, sa mga nag-i-inquire, standby lang po kayo dahil dito natin ibabagsak lahat ng mga stocks natin. At meron din tayong breeding facility na gagawin dun sa area na yun. So, antabayanan nyo lang po. At yung mga gustong bumisita dito, welcome po kayo. Sa Dasma lang din po tayo. Tapos, kung pupunta kayo dito at okay na siya, i-update natin. Subaybayan nyo lang yung progress natin dito. Bali, every day, kung kaya natin may upload agad yung video, is ma-upload natin para makita nyo yung progress nitong backyard farm natin, no? So dito hindi lang crayfish possible, hindi lang crayfish yung may mga aquatic plants, may idadagdag tayo dito ng mga ibang breed ng mga isda kasi marami rin naghahanap ng mga gapi sa atin, no? Yung iba-ibang breed ng isda. So antabayanan niyo yan kasi marami pang space dito sa area. Maluwag, pakita ko sa inyo guys. Maluwag siya. Ayan, no? So unahin lang muna natin to, itong para sa crayfish. Ito naman yung priority sa atin. At kung mapapansin nyo, konti na lang yung gagawin. Doon na lang sa side na yan, no? Yan, yung pagitan nito, yung sa kabilang pond. So, bali, 8 pirasong pond dyan, no? Then, may tanong din sa atin,
kung magkano na ba yung estimated na magiging gastos dito. So hindi pa natin mabibigay yung full details kasi maraming pang ginagawa. So may mga may mga factor pa tayo sinusunod dito. Pero once na matapos na lahat, yung finish na, pwede natin i-detail by details yung gastos na nangyari dito. Ayan, para may idea kayo at din sa mga nagpaplanong gumawa ng pond, pwede nyo rin gayahin or ma-inspire kayo sa ginagawa natin backyard farm. At dito sa mga pan, pwede nyo rin siyang kopyahin, no? Bali ito, 4x8 ulit. Para sa mga ngayon lang nakapanood, 4x8 yung sukat niyan na 8 piraso. Pag bibisita kayo, drop by lang kayo dito guys. Lahat welcome kayo dito. Mura lang din yung mga crayfish na mabibili nyo dito. So abangan nyo pa ibang update. Ito lang muna para sa ngayon guys. Tapos bukas update ulit kayo kapag natapos na yung kabilang side na 4 na pan din. And then baka bukas makapag-flooring or paltada. Yan, update ko kayo guys.